Ang maiaambag ko lang naman din sa kanila, sa mga manunood sa atin, Opo. yung ba kung paano ka magtuloy-tuloy ng harvest na makatipid, mapaigsi mo yung oras ng trabaho. Pero sa totoo lang, siguro dahil doon sa wala silang ganang magsaka, dahil alang magandang income, naglulugi. Pero kung kumikita, kagaya ng papaliwanag ko mamaya, ay posibleng hindi ka ma-inspired magsaka. Mali sila, no? Yeah. Mag-introduce po muna tayo. Opo. Si Sir Alex Briones, andito po tayo sa San Miguel, Bulacan. Kasama natin si Kaonyo Paraon, ang ating Farmer of the Year ng agribusiness. Sir. Opo. Good morning po. Yan. So, unang na-meet ko si Sir Alex nung unang-unang meet and no, greet. sa meet. Sir, opo, pero hindi tayo nagkaroon ng chance mag-usap kasi Opo, marami po. marami sana akong itatanong sa iyo. Marami pang tao nun. Pero sarap manood daw nung umatin ako. Andun lahat yung mga idol ko. Sir, ano ang primary na farming mo? Actually po, rice Rice. farming lang din po ako. Kasi siyempre po, yung bukid, nandyan na eh. So, Pero ano po yan? Dati si Alex, isang malaking grower po ng mga livestock, sa Broiler. mga broiler. opo. Ngayon, habang busy siya ron sa broiler po na yon, namili ng bukid. Ayun, Yung kinikita niya doon, binabalik niya sa bukid. ini-invest mo sa bukid, sir. Kaya noon po, kaya ako, isa rin ako sa mga nagsasaka sa mga bukid niya. Kasi noong mga panahon po na yun, nakatutok muna siya doon sa negosyo. Broiler. Sa broiler. Okay. Ngayon, parang gusto niya bumalik ulit sa bukid. Kaya ngayon po talagang napakaluwang nung sinaka niya na lahat. Hindi mo na yata, sir, mabibila kung ilang hektarya na. Sobrang luwang na po. May dahilan. Ay, sino mas maluwang kayo sinasaka ngayon? Pinakamaluwang po. Sir Alex. Kalahati na po ata ng San Miguel. Kaya, Ayawan. Baka tayo eh. pero ano po, sabihin na napakaluwang na ng kwan. Ang kay naman po kay Alex, ano siya, bago siya lumagay sa pagsasaka, nagpundar na muna siya ng mga ano ba yung mga kailangan. Una, mga traktora. Kanya kasi ko nagtatanong. Ngayon, pati harvester, pati hauler. Kaya sa kanya po ngayon, talagang wala na. Yung pag binili niya yung bukid mo at pangit, sa loob ng isang linggo, Maganda na. Ano po, mabilis mag-develop. Kasi pag hindi kaya ng traktora, bako po ang panang gagawa niya. Yung mga heavy equipment Kaya po. yung mga dating tuyuanin, naiaayos niyo po ngayon. Talagang napakagaling na kinuha pong discount. Interesting po yung usapan natin ngayon kasi mga magagaling na rice farmer ang kausap natin. Sir, bakit rice farming pa rin kahit despite nung napakadaming problema ng rice farming ngayon? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Actually po, sa akin naman po, pangit lang pakinggan eh. Kung kumpleto po ako sa gamit, siyempre hindi naman po lahat ng magsasaka kaya. Kaya, yes. Kaya lang po, isa rin po ako dating walang masakal lupa at nakikisaka lang din ako noong araw. Parang kwento Kaya rin lang, ni Kaonyo. kami po parehas lang. Ah. Kaya lang po, siguro kalamangan lang namin sa kanila. Una, masisino pang aming mga asawa. Okay. Siyempre, andun yung yung mga kinikita namin, alam nila kung paano mo iaayos. So, nung time po na yon, napansin ko na mga magsasaka, parang gusto na ibenta yung mga lupa. Sarili lang at kumikita naman po ako dun sa poultry, sa negosyo ko nung araw. So, bili ko nang bili nung ayaw na nilang sakahin. Ako naman, sabi ko, pag nagretiro ako,
back to basic tayo. Mm-mm. Pagsasaka talaga yun po talaga hilig ko, sa totoo lang. So, ito na nga po, nung mag-retire ako ng 2012, nag-umpisa na po ako na gamitin ko na yung mga bukid ko, at yung iba naman pinahihiram ko. So, ako na po, kumpleto naman na ako ng makinarya, ng tao. Sa totoo lang po, ang tao ko kasi, hindi yung kung kailangan mo lang silang gamitin, Oo. tsaka mo lang sila hahirin. Tatawagin, So, oo. bukas makalawa, hindi mo na magagamit yun. Sa akin po talagang pinirmi ko na yung mga tao ko. Na talagang parang mga ano ko nakasambahin na talagang pag hindi po kasi kompleto ka ng tao, alam nyo naman po, Mahirap wala din. nang, saka bigyan mo ng magandang sweldo para hindi na umalis sa'yo. So, kasi di ko naman kaya magsakad sa edad ko na to kung wala sila. So, ang ganda po ng ano namin, ang relasyon namin, mabilis po. Kasi, ngayon nga po, pinopromote ko sa mga magsasaka. Opo. Kaya po nating magtanim ng 4 na beses Sa isang taon? po. Hindi po, buong basta yun, mag-umpisa ka ng June, Opo. hanggang, sabihin na natin hanggang April, May. Makaka-4 hanggang 5 po kayo. Kung hindi po kayo naniniwala, wala po ako magagawa, pero magtuos po kayo. Kung wala po kayong source ng tubig, talagang hindi nyo kaya. Oh. Pero sabi ko nga, kinarir ko to, so pinag-aralan ko rin, kailangan ako may source ng tubig. Awa ng Diyos, kayang-kaya po yung 4 hanggang 5. Ayan. Kasi po, ang gagaling po ng ating mga nasa PhilRice. Ang gagaling po nilang mag-research ng mga palay na variety nang wala pang 3 months. Talaga? Yes, sir. Ganun na kaiksi ngayon? 75, gaya po nito, 75 days lang, Sir Paddy. May 82 days ka. 82 days. 85 Isipin mo, days. tuusin nyo nga po. Ako, pagkaani po ng palay ko, bigyan mo lang ako ng 5 araw, may tanim na ulit. Nakatanim na ulit. Yes, sir. Kasi kumpleto ka ng tao lahat eh. Ganun. Kasi po, matatalo ko sa dami kong tauhan na sinuswelduhan. Pagka po nakapahinga lang sila, may sweldo sila, wala. Kaya ang ginagawa ko, mabilis. Yan, oo. Mabilis. Kaya ako po, kung meron mang magagandang variety kung minsan, hindi ko magawang yun ang gamitin ko. Ginagamit ko yun doon sa mga limited lang ang source ng water ko. Pero pag po only yung tubig, Sir Buddy, hindi mapapahinga sa akin yan. Bahala na si Patabarian. Opo. Ang kaya naman sir, kaya hindi humihina yung lupa niya So maraming nagbibigay. Kung na-augment niya. makakilala po siyang may mga Ay, sir, binibigay lang po lahat yung mga chicken manure. Chicken manure, binibigay lang po sa kanya. Kaya wala pong Binibigay lang Kaya po yung hindi humihina po yung hindi humihina yung bukid. Sir, ituloy natin yung magandang usapan natin. Ikot tayo, sir. Para habang umiikot tayo, nadidiscuss natin lahat yung Opo, dito. Sige po. Dito lang po ba o sa mga ibang area? dito muna tayo bago tayo pumunta sa Pakita iba. muna natin yung bago kayo nagsimula, pinundar niyo muna lahat yung mga nanari natin. Unahin na natin. Sige, sir. Opo. Una, Apo. bodega. Ganon. Kasi nung una, Sir Buddy, talagang pinahihiram lang muna niya yung mga... No, Sir Alex, ibig sabihin nung busy ka sa negosyo mo, tapos nagbibili ka ng unti-unti ng mga lupa mo, ibig sabihin mula noon, naka-mindset ka na babalikan mo ito? Opo. Magsasaka ka talaga? Opo. At hindi lang po yun ang advance po kasi, malayo po kasi ang aking pananaw eh. Gusto ko po talaga, ang mga anak ko wag magsipag abroad. Gusto ko yung ipinundar kong lupa, manahin nila, ituloy nila yung advocacy ko. Andyan po, marami pong bagay na maganda maidudulot sa inyo. Sila po ayaw na nilang magsaka dahil ang mga bata ngayon, alam mo na, gusto pag nakatapos abroad. Ako po, pasabi ko sa kanila, kung magsisipag abroad kayo, bebenta ko na lang lahat yan, papasarap na lang ako. Kaya ako pinundar yan para sa inyo. Ituloy nyo yan. Hindi na kayo mahihirapan. Mangangamuhan lang kayo sa ibang bansa. Samantalang, Diyos ko naman. Kaya nga, pinapanawagan ko nun.
itong mga may pera na mayayamang nasa Maynila, may mga sobra silang pera. Bakit ang dami nagbebentang magsasaka ng lupa? Ba't hindi nyo bilhin itong mga lupa na to para ituloy natin yung pagsasaka? Sa totoo lang po, hindi dapat mag-import tayo ng bigas eh. Oo. Oo. Hindi ho dapat. Alam mo ba, Unyo? Bakit natin ibinebenta ang lupa? Ayaw na nila magsaka kasi lugi. Lugi. Yeah, oo. Okay. Laging lugi. Bakit hindi ang gawin ng gobyerno? Iangat ang presyo. Tatapatin ko kayo. Wala pong hihintong magsasaka. Gagawa ng paraan yan para magkatubig kahit malayo sila sa irrigated, Basta, sa irrigation. basta mahal ang presyo ng palay. Basta maganda ho ang presyo ng palay. Tuloy-tuloy po yan. Kahit po maganda yung bukid mo, may irrigation. O ano ginagawa? Binebenta. Kasi nga, mura yung palay. Oo. Kaya sa akin pangit lang pakinggan Sige, pag-amura palay, di bibili ko na lang yung lupa nila. Kung may pambili ko, kung wala, hindi manahimik ako. Walang problema tayo Bakit? Bagsak ang presyo ng palay, sir, buddy? Hindi ho Kaya lang po mabigat yung bagsak ang presyo ng palay doon sa mga walang-wala Pero kung meron pong kompleto kang kagamitan, pag-ani natin, 8, 7, ay hindi niya matitikman sa akin. Dadry ko kagad. Dadry mo kaagad. Opo. O nung mag 20 pesos, bilhin ko lahat. Ganun po ginawa namin. Kung wala po talagang puhunan, tama Di po kumita ka, sila. sir. Kumita ka ngayon. Kasi inintay Dapat mo yung po, 20. kasi po, pag hindi ako kikita, pasasaka ko na lang ulit nila idol yan. Ganun lang ginawa namin, sir. Opo, Kayo, ganon. kayo rin, sir. Nag-store ka Ganun rin. ang ginawa naman namin, parang tulong na lang din namin sa mga magsasaka. Kung binebenta nila ng mababa, Oo. kahit bigay nila ng 6, walang ibig bumili kasi nga ulan ng ulan. Tapos pangit yung Kami naman, sige, bili na lang namin yan kahit 8, di baling mas mataas kami. Kasi kung di namin bibili, masasayang lang. Ngayon, ang kami naman po, doon, namumunan, kung may bodega, may dryer, so nai-stock namin. Tsaka malaking puhunan din yung i-stock mo yung maraming ng palay. Na, Malaki rin, puhunan. Kaya yun, so parang tulong na lang din po namin yun sa mga kamagsasaka namin. Kasi nga, binibigay nga kahit 8, kahit 6, kunin lang yung palay Pero kami, hindi namin Parang ginagawa. ano na yan, Kinuha na Parang- namin, di ba, mas mataas pa kami ng 2 piso. Parang tulong na lang namin yun. Kagaya nga po, nakapag-ista kami sa halagang 8, 10 piso. So, nung kinuha yung palay namin dito, 20 pesos na yung presyo. Kumita na. Kumita na. Pero ilang buwan ang hinintay nyo naman? 1.5 months lang. Oh, 1.5 Sampal months lang? pumahigit Oh. Kasi biglang, siguro dahil dun sa in-stop nila yung Import. Ah. Sa totoo lang, Sir Buddy, Yes, sir. matagal ko na po itong sinasabi. Mm. Hindi po tayo gagahulin sa pagkain ang Pilipinas sa magsasaka ng na Pilipino. Alam niyo kung bakit? Yun nga po, kung kumikita po ang magsasaka, hindi mo mapapahinto sa pagtatanim yan. Hindi pa namamahinga yung bukid na yan, may tanim uli yan. Di ba dati, nung mahal lang kay Pinoy, kay Presidente Aquino, Diyos Mario Joseph, hindi napapahinga bukid Productive tayo Ang dami natin bigas ang ginawa nila, puro import sila. Ano pa gana ng magsasaka? Ayaw na. Yun ang totoo, sir. Bakit ako hihinto? Kumikita yung magsasaka. Let's say, kung 23, 22 ang bag press sa harvest mo, rice. Sus, Mario Joseph, ba't ako mapapahinga pa? Hindi. Baka mamili pa ako ng lupa pagka may sumusobra akong kita. Kaya ako, lagi kong pinapanawagan. Yung may mga pera, kung ayaw nilang magsaka na, bilhin ninyo para ang Pilipinas laging productive. Ang gagaling ho ng mga scientists natin sa PhilRice. Sa PhilRice, mga Sus Mario, ang dami nagtuturo hindi ka na mag-aaral. Ako nga, kahit di ako nakapag-aral para na rin ako nakapagtapos Dahil ang ginagamit ko, yung mga utak nila Apa. Parang barbero. Hindi ako, ulo ng may ulo ginagamit ko kasi hindi naman ako marunong Ganun daw, sir, ang magaling na negosyante. Opo. Siyempre po,
sa mga tao. Sabi nila, mahirap daw kumuha ng mag-labor. Oo. Hindi po. Hindi totoo Bigyan yun. niyo po ng magandang sweldo yan. Yun. Hindi ka po aalis yan. Ako, nagsasawa na ako sa mukha ng mga tauhan ko. Napakarami. Ayaw magsialis kasi nga magandang... Sir Alex, tour tayo. Opo, Para sige po. tali-tali makita nila yung success story mo. Gano'ng kalaki po itong bodega? Hindi ko po alam. Napupuno nyo to ng palay, sir? Hindi naman po. Mabilis din naman ang... Siguro sir, ngayong yung mga tinaniman niya, Ay! kaya na po Baka kaya sa ko dami punuin po ng ngayon karga ngayon ng Ilang palay. hektarya, sir, yung tinamnan mo ngayon? Ngayon po, off the record na lang. Apo, off the record. Wala. Tari po. Grabe. Sa'yo lahat yun, sir? Opo, akin talaga. Ayan. Ito po, kaya wala no. So may dryer na malaki. Okay, may dryer si sir. Darating yung buko ko mamaya. Alin, sir? Anong darating? Mga buko. Nagpaparvest ako ng buko sa Batangas. Magtitinda ka sa New Year? Ay, Christmas? Hindi po, lupa ko po yun. Na-harvest namin ngayon. Oh. Siguro mamaya bibiyahin namin. May lupa po kasi sa Batangas, maraming buko. Isang harvest po, puno yung Talaga, sir? mga 4,000 pieces para sulit yung biyahe ng dam. Yung isa, 2 biyahe ko. Ganun. Saan po sa Batangas mo? San Juan, Batangas po. San Sa Juan? Laia. Oh, Laia. Sa Laia. Maganda po ron. Baka may beach kayo doon. Malapit lang po kami. Hindi naman ako katabi ng beach. Medyo... Lalakarin lang. lalakarin lang sir. Pwede na. Opo. Maganda. Puro niyog nga lang nakatanim. So ito po yung... kailan niyo pinagawa itong dryer na to? Ito sir, mga ganito. Lapitan nga natin konti, sir. Opo. Kaya andun kami ni Ulo Kaunya. sa Kasi sa Mall of Asia. Saan po Kaya, galing sa itong, itong makina na to? Taiwan. Binili ko po talaga yan. Taiwan po yan. Taiwan, sir. ito muna isa yung unang pinunda, unang bodega. Oo. Tapos ito, nung talagang kumpleto na yan. So yung mga bukid, doon na siya nagsimula o din nagtanim. Pero yung mga pinagbibili na yun, pinapagamit muna sa amin. Pinapayaran. So nung nakumpleto niya na yung mga gamit niya, yung dryer, traktora, harvester, roller. Hindi kasi hindi ka naman nakikita talaga sa bukid. Kasi pagka po wala kang mga ganyan, Hindi talaga. Hindi talaga. Post-harvest Kasi facility, number napaka-number one nga, kaya one. nga po nung bumaba yung presyo ng palay, talagang kung wala kang dryer, nako, wala pipilitan kang... Ibebenta mo po talaga sa presyong 6. Ngayon, yung mga, kaya kami, yung tulong namin sa mga magsasaka, kaya yan, yung nabaha, Opo. dumapa, pangit yung Brian! palay. Brian! Binibili pa rin namin, ang diretso niya. Taas nyo nga yung dito sa mga ilaw hayop. doon. Sir, ayan, may peking duck si sir dito. Ang dami. Dito po diretso. Wow, ang dami na. Mga palay na may itim. Opo. Imbis na bimili ka ng pigs, dito Hindi po. na. Dito na. So magagamit pa rin. Gamit, Pero ang magandang malakas pagpalaki po dyan, Opo. yung Madre de Agua ko. Madre de Agua. Sikreto. So marami ko kayong pananim ng Madre de Agua, Sir Alex. Marami, sir. Doon sa isang farm ko. Andun lahat. Hindi pa kayo nagbebenta ng pato, hindi pa ng Tuloy po ang bumibili sa akin. peking duck. May Oh, bumibili po. Meron po ako nakapaskil doon sa harapan. Sino pong bumibili? Mga dinadala siguro sa Nag- Chinese. Yung minsan po, may umorder sa amin ng maramihan na dress na. Okay. Pero karamihan live. Live. Live na binibili. Baka dadalhin sa Binondo. Dito lang po siguro. Kagaya niya, magpapasko. Naku, Oo. maraming bibili niyan. Dito. Oo, sir. So, imagine Makakatikim nung ka, sir, ngayon yan. Dahil sabi ko dun sa asawa ko. Apo, nag-prepare po kayo? Opo, Ayan. para matikman niyo yung recipe ni Mrs. So, ang galing, no? Nagpakain na kasi eh. Kasi po yung kagaya ng mga palay na medyo alanganin ng Apo. presyo. Ito na yung ginagawa namin pampakain sa peking duck. Pagka yung Paanda rin mo dito yan, sa yung Madre de magandang Agua, bigasin, isubo mo rito. ito kasi sir, medyo alanganin na siyang bigasin. Oo. Yung Mga pangit. mga pangit. At nabasa. So, ito po yung mga binili nyo na bigas kasi nga masasayang lang sa mga farmer. Opo,
Mga reject po Reject ito. nila? Pagkain po ito ng aking mga peking duck. Mm. Nabibili lang ito ng sayang. mga Kasi 5 kung bibigasin piso, mo po, pangit 6. lang naman. Pangit lang din naman. Eh, parang Lista ko. tulong mo na sa magsasaka, bilhin mo na lang. At siya mo na lang ipakain. Hindi naman doon po sa bibili sa kanila yan. Oo, hindi. wala nang bibili sa kanila. Hindi naman magandang bigasin yan. Mm. Pagkain lang ako ng maalaga. Kaya yung mga ganyan, so ang walang sayang. Kaya paano nyo naisip yan na mag-alaga kayo ng Peking duck? Eh, bata pa po ako, yan ang hilig ko Ah, talaga Hindi ako nawawala na. ng bibit sa peking duck. Oh, I see. Dati nga ako, sa akin kumukuha ang DA ng ano, ng mga Na, sa pag-disperse Region nila. 4, yung pan-disperse nila ng mga native chicken. Oh, I Marami see. po ako nung araw noon. Eh, ngayon, limited na lang. Ayan, so ipakita ho natin yung paano sila mag-prepare ng ipapakain sa Peking duck. Lahat po to, sir, mga tauhan mo to. Oo, lahat na yan. Araw-araw po pasok sa yan. Opo, opo. May mga kanya-kanyang ginagawa. Nagpalinis lang ako, kaya nandyan lahat. Ah, okay. Ito, sir. Naubos kasi yung Mati de Agua. Nagpakain na kanina eh. Opo, opo. Mamaya, may darating. Kaya, Parang may kamote. Kamote ba yan? nalo ako ng kangkong. Kangkong. Okay So na, mix pare. po yan, kangkong at saka Madre de Agua. Opo. Pero ano po, laging Mati de Agua. Oo. Kaya lang ako, nagpapalinis ako doon. Maraming kangkong. Oo. Pinalinis ko lang. Yung pinalinis mo, magagamit pa rin. Opo eh, sa giniling po yan, nahaluan ng palay, tsaka pigs. Opo. Nahaluan ko pa rin po ng konting pig. Konting feeds. Para ano. O yan po, pag hinalo, ay kulang na kulang. Pakalakas kumain. Kasi kung pigs lang kakainin, Sir Buddy, lugi kayo. Mataas po masyado Oo, yung pero cost. mataas po ang protein content na Alex, 9. mapalagyan po ng mapahaluan dito para papakain. Sige, sige. Kuya, paano mo nagawa to? Pakilagay, Sir pakilagay Alex? mo din, pasaluan lang natin ng Hindi, bata pa. Lagay mo nga doon. Bago pa lang kami mag-asawa. Talagang Talagang ano ka ganyan na? na ako ma. Kasi poultry nga po ako eh. lapit mo na. Pero nung araw maganda poultry. palahin mo. Tapos saluan mo Nung ng araw. palay. Kasi napakaganda ng poultry. Buhat mo maging kurap ang mga puluti ko. Yun, Hindi nasira. naman talang kami nagbibigay ng kinakain na manok ng mga Pilipino. Ang halaga ko, Sir Buddy, ng manok, kulang 2 milyon nung panahon. Talaga po? Oo. Tapos kuha ka ng palay doon, haluan mo. Ganyan lang po, yung giniling na kangkong at saka Madre de Agua, ano lang po ng Ayan, hahaluan po nila ng pala. Galing. palay. At yung walang nasisira. May halo pong konting pigs yan, mga 20% lang, 20%. para makatipid ako. Kasi Anong feeds po gamit nyo? broiler finisher ho. ang Ah, ginagamit okay. ko. Hindi kayo mga naubusan tatlong ng scoop. pangit na palay. Hindi naman, Naubusan din. hindi po, marami po. Pagtatagulan, obligadong meron. Kasi yung mga humaharvest unyo na Opo. dumapa ang palay, Ayun. opo, yun po, mga dapa yun. Yun. Tama na lang. Yan, okay na yan. Ay, haluin po yan, lalagyan ng pigs lang, Sir Buddy yan. Tapos ilagay mo lang isang scoop ng pigs. Palay. Tapos feeds. Ayan, ito yung pigs natin. Pero Haluan natin lang ng mga konti yan. konti lang po. Pero pagka po inalo talaga para dyan, puno yan. Puno. Marami rin ho yung So yung punong ganyan, isang kainan lang po yan, Ay, sir? hindi po. Kulang yan. Kulang? Eh, mapakarami sir. Ilang ba itong Peking duck mo? Nasa Ilang population nito? 500 po siguro yan. 500. Mahigit. Yan, okay na. So, sir, Kain ito mo na po- ngayon. ito- Nabebenta lang po, kaya hindi makarami. Pakain mo na ngayon. Pero sir, marami pa akong bagong pisa. Kaya tuloy-tuloy yan. So ito lang po, kumikita rin po ito? Sa akin po, hindi ko masabi. Hindi mo na iniintindi? Bali, walang kita lang yan. Maliit lang. Kumikita po, pero hindi pwedeng sabihin parang ano ko lang. Laro-laro. Isipin mo sir, pagka nag-harvest ka, may mga Medyo pali pakalat kang na mga medyo pakalat. nagiging ano. Mm-mm. O edi pakain mo para, alam mo, nag-dry kami, may mga nalalaglag na ano. Opo. Walang sayang kahit nahulog sa lupa. Mm-mm. Mga busog na eh. Kaya ayaw na lumapit. Busog na sila. Opo, yari na pong kumain eh. Mm. Ang kain lang po niya, umagat hapon lang. Pero lalapit pa rin sila. Abe, opo, wala kang busugan yan eh.
Yung bibi, marami na napipisa ngayon. Ang galing ano. Di ba mahal yan sa Chinese? Opo, umorder kami ni Mrs. Tinesting namin. Mm. 2,200 po yung roasted duck. Yung buo? Oo. Pero nakakabili naman sa kanila ng kalahati. Oo. 1-1. Walang yaka ko, ikano asawa ko. Walang yaka. Samantala sa atin, sawa na tayo. So, sir, bali Yes, sa sir. lupa. Yung araw na binibili ko para sa kain lang. Hindi ko alam na darating ang araw ngayon, sobrang mahal ang lupa. Ano na? May nabili nga ako nung araw, 100 lang. Abe ngayon 3,000, bentahan na ngayon, 4,000. Sus Mariusip ka ako. Pero paano lang tinatanim? Paano mo babawiin naman yung kung 2,000 per ang presyo na ng ano? Hindi po, ang presyo ng lupa ko ngayon, ganun ang mga presyo nilang binibili, di ba? Nung Yung napagbibili, katabi nung, sandaan lang ang halaga. yung katabi Pero nung ngayon boss po, mo. Kaya nga, pero Oh. ngayon po, 3,000 na. Grabe. Nabili ko lang sir, 100 yun. Eh, ang purpose ko lang magsaki, hindi ko naman alam na ganun eh. Ba't binibili na ng ganong kamahal? Eh, kung Dinadaanan siya Gagawin ng na po ano? ng highway eh. Dinadaanan Yung ng bypass. Yung bypass. Oo. Kaya ganun lang. Ganun. Yung iba po, nabenta na. Eh ako, ayoko. Parang ayaw ng asawa ko. Eh, total kaya yung mga anak mo na lang, bahala dyan. Ito mga ano mo nun, sir? Doon sa mga malapit. Ito yung mga makinarya mo. Magulo lang sir, at gawaan namin ni Rie. Gawaan. Bodega. So ito po yung gawaan ni Sir Alex ng mga makinarya. Opo. So sir, bakit ang dami mong ano mga para sa patubig to, di ba? Opo, sa patubig. Mga Importante gamit po yan. So lahat ng lupa mo, Kanya-kanya, sir. Ay, opo, ayoko naghihiraman. Basta ito. Ala kang lilipat dito. Ayoko nung ganon. may kanya-kanyang gamit lahat. Opo. So lahat ng bagong lupa, automatic, Hindi. lalagyan po ng mga ganito. Opo. Siguro, kailangan po yung ganon. Ilan pong gumagawa rito? Ito po yung, dalawa po yung sa, sa maintenance. Hindi po pwede sir walang maintenance. Naku po, ang daming equipment. Oo po. Hindi ko kakayanin yan. Equipment po lahat yan. Oo, yan. Ang dami. Ito naman, pag summer, pandilig ko yon. Marami akong tanim. May malawak akong farm sir eh. Pero hindi palay. Ano Mga po? punong kahoy, mga prutas, mga ano. Saan po yun? Sa Sibulo. Nandun. Maganda yun, sir. Sa kabila. Oo, di bahay po akong bakasyonan. Ano mga prutas tanim mo doon, sir? Sari-sari sir, kaya lang hindi pa ganun ka... Mga saging, marami. Saging. Lakatan. Oo. Lakatan. Hindi, mga saba, Saba. lakatan, tordan, depende. May mga equipment po kasi ko, heavy equipment. Magulo lang. Ang galing, no? Lahat lalagyan mo ng pump. Para walang problema sa tubig. Para magawa niyo yung sinasabi niyo na 4-5 times a year yung ano. At kaya po Planting. 4 to 5 years yan, kaya. Grabe. Oo. Pagka kailangan niya ng pandilig sa mga Pandilig ko lang po yan sa Tagara. Ito. Talagang Ngayon kasi umuulan pa, kaya hindi ko pa nilalabas. Pero sir, yung naggagaya ko ng bukid. Saan po to? Banda? Ito po, dating parang. Mm. Ito naman po sa Malibay, Barangay Malibay. Tingnan mo ha, sir ha. Bako talaga. Ewan sir, ayan, traktora, nagpapatag, oh. Ayun, pero Galing. dati po parang yan. parang yan. Parang Mabibili mo lang ng 10 piso, 20 Noon pesos po. yung parang, Grabe. yung lupa, develop mo, hindi ka naman uubos ng 30 pesos per square meter. Yun ang sikreto ko. Nabibili ko ng mura nung araw. Ngayon, pag-develop mo na, sir, ikaw na magpe-presyo. Yun lang. Simpleng sikreto lang, pero malaking ano po. Malaking investment. kaya pag naman ako, sir, nagbenta ng lupa, let's say 5 hektarya. Pag binenta ko yung 5 hektarya na yun, ang kapalit nun 10 hektarya na. Kasi mahal ko nang nabenta.
hanap uli ako ng mura. Na mura. Kaya hindi Yung ko pinagbentahan mo, Hindi kaya, natira pa. kaya palaki ng palaki yung... Kaya walang magagalit sa aking anak na ibinebenta ko. Kasi lumalaki pa. Hanggang nagbebenta ako, lumalaki. Kaya alam na alam ni... Kasi gano'n nga po, pagka yung lupa mo pangit, nabili niya, iaayos niya. Iayos ko, sir. Kaya lalagay niya ang karsada, ipapatag niya. No. Eh, pag ikaw nabibili, talagang... Mahal na. Oo. Bukod sa mahal. Pag-iikot dati, sir, kulang yung maghapon eh. May ganyan ka dati, ng bilhin sa makikita mo. lupa kasi nakaayos na eh. Pero pagka hindi nakaayos eh, parang ayaw mong bilhin, paano baka mo Oo. iaayos? Pero kung mo naiaayos, ako may inganya ka ng bilhin kasi maganda na. Ganun. Kaya sabi... dito naman sir, puro mga incubator niya. Tingnan nga natin. Medyo ano na. Eh sir, eto mga harvest niya po sa farm niya to doon, sa kabilang farm. Medyo magulo lang. Oh, ang daming saging galing sa farm yan. Yes, sir. Ayan. Ayan, makapag-uwi ka na. Sige, sir, bukas ako lang ilaw. Tapos ito naman, dito mga Brian. incubator niya po ito. Yung mga, Kung saan mo nga anak yung ilaw, Bini? Ayun, Opo. Ito niya na po Ayun, isa sa bilis. akin. So ito po yung mga incubator ni sir, Ayan, yung mga ayan. pecking duck niya. Ayan. Dito niya na po yung isasalin. Isasalin. Ito, napipisa. Kanina, kinuha ko yung pisa, dilipat ko rin eh. Hmm. Ayun, napisa. Believe naman ako kay Sir Alex, yung pecking duck niya na liba-libangan lang, hindi kinukonsider na pagkakitaan. Pero tignan mo naman ang... Sa iba, malaki na to. Nag-i-enjoy ako, sir. Dyan, eh. Oh. Basta ako, yan na, hindi ako, mas nalilibang ako doon. Ito, bago lipat ko kanina. Okay. Yan. Galing sa hatchery po yan. Opo. Sa native na manok po, naginto na ako. Dati, libo-libo talaga, pati pabo. Oh. As in, libo-libo talaga. Bakit po winto kayo? Alam mo po market eh. Oh? Opo, hindi po maganda. Lugi ka pa sa market. Kaya nag-uwi na lang ako rito. Parang libangan pa na kahit pa paano naman, hindi naman natatalo. Kumbaga sa hindi na ganun karami. Ang inaalagaan na lang ako, yung Brahma. Yung Brahma, parang naging libangan ko po. Nag-umpisa ako sa 3. Bay ngayon, napakarami lang. Basta may incubator ka. In-incubator nyo rin. Opo, ito po. Ito, may halo. Andun sir yung Brahma, marami. May halo. Hindi naman mga Pecking duck masiselan. din po ba yan? Peking duck po at saka bibi. At saka bibe, Pag halo. laki naman sir, makikita mo naman yung Ay, pagkakain. walay din. Opo. Ayan. Ang galing. Kaya Ito, kung malalaki na. Dapat kasi ang magsasaka, Opo, sir. merong mga ganyan para sa pagkain, hindi ka magutom. Gulay lang, bumibili ka pa magsasaka ka. Dapat pa mga Dapat. common lang na medyo mabaho lang dito. Okay lang po. Ang laki rin itong ano na to. Noong araw po kasi marami contract. Pinanghihila ko sa planta. Ay, opo. Manok. So mga garahe mo to nung araw, nung nasa Opo, broiler kayo. Kahit naman ngayon po, nasa dressing plant pa rin ako. May dressing plant ka pa rin, sir? Medyo hindi ko na lang po inaano. Pag ano siya, pwede kita ilibot doon. Sige, sir. Kailan po mo ako ililibot sa dressing plant, sir? Ako sabi ko lang muna yung kapartner ko. Sige po. Kapartner ko, mahihain. Medyo, Ano po? Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.